Magandang araw sa lahat ng Maginoong magmamano. Tag-ulan na po at kung napapansin nyo, pag may dumaan na bagyo, kahit na malayo sa atin, hinihigop yung habagat at lumalakas ang ulan. So remind ko ulit ang ating mga breeders, ang importansya ng facilities para may proteksyon ang ating mga manok laban sa side effects ng tag-ulan. Maliban sa tamang nutrisyon, management and facilities, magbigay din tayo ng mga supplements para malabanan yung stress ng dahil sa panahon na ito. Mga kaibigan, talagang whole year round na yata talaga ang breeding. Kasi karamihan ng matanong sa social media tungkol sa breeding, brooding, feeding management, at marami pang iba. Baka nauumay na kayo sa puro breeding. Tignan naman natin yung ibang mga katanungan na related sa management, feeding, and iba pang mga topics. Halimbawa si Nandes. Ang tanong niya, bakit yung mga sisiw ko na 1 week ay nagtutukaan na sa puwet? Nandes, ito yung tinatawag natin na cannibalism. Pag nagtutukaan sa puwet ang mga manok, dalawang bagay ang pwedeng mga possibilities. First, meron overcrowding. Kaya yun ang root cause ng tukaan doon sa brooding ng manok mo. Second, maaaring may kulang na nutrient doon sa feeds na binibigay mo, sa chick booster mo. Kaya hinahanap nila yung nutrient na yan doon sa dugo na nakukuha nila pag tinutukan nila yung puwet ng manok natin. So anong remedyo? Kailangan luwagan mo yung brooding area mo para hindi magtukaan. At bumili ka ng well-balanced na chick booster para walang nutrient deficiency. Ito naman kay Prato. Ang tanong niya, pinapakain po ba ang mga sisiw sa gabi pag 1 to 3 months old? So ito ay feeding management din. Generally, mas mainam na patulugin mo yung mga manok mo sa gabi. Kahit nga sa brooding pakainin mo sa araw, dim light sa gabi, sapat lang yung ilaw para hindi sila magtambakan, pero mas mainam na makatulog sila sa gabi. Kasi ang manok na napupuyat ay hindi rin healthy. Si Ansel Merlan, ang concern niya, Sir, pwede ba araw-araw maglagay ng vitamins sa patuka po? Ansel Merlan, sa panahon na ito, ang dami ng feed meals na magagaling ang mga nutritionist. Kompleto na ang mga nutrients from A to Z na inilalagay doon sa feeds. So yung araw-araw na paglagay mo ng supplement doon sa patuka ay hindi na kailangan. Kung magbigay ka man ng supplement o yung anti-stress, pwede sa drinking water na lang, hindi na sa patuka. May common na tanong dito ng tatlong kasamahan natin, si Jawons How, si Jasen May Navarro, at saka si Generemo Raut. Hirap naman ng pangalan. Pero tungkol sa pitso. Ito mga tanong nila. Tanong ko lang po kung ilang months po ba dapat lagyan ng dapuan ng masisiw para maiwasan po ang tabingi ang pitso. Yan ay kay Jawons How. Kay Jasen May, bakit ganun yung isa kong panabong, hindi diretso yung pitso niya. Liko-liko yung pitso niya. Pwede po ba ilaban? Maraming salamat po. Kay Jean naman, karamihan sa sisiw ko, parang letter S ang buto sa pitso. Mga kaibigan, ang pitso, yung breastbone na tinatawag natin, generally, kailangan diretso yan. Pag yan ay nag-letter S o lumiko-liko, generally, may deficiency sa vitamin D, calcium, and phosphorus. O kaya may mga metabolic disorder na hindi ma-absorb yung vitamin D, calcium, at phosphorus. Meron din management aspect. Ito nga binabanggit ni Jawo na baka sa tuntungan ay tumatama yung dibdib ng mga sisiw. Kaya nagkakaroon ng parang depression. Pero meron din naman namamana na double-breasted na manok. Kaya akala mo sa tuntungan nang gagaling pero sa breeding pala nang galing. Namana pala doon sa magulang. Yun yung mga double-breasted. Pati yung ibang letter S na mga pitso, may mga namamana ng konti. Pero ang major factor ay nutrition. Essentially, vitamin D, calcium, and phosphorus. Siyempre, kailang balanse yan. Kailang nandyan pa rin yung amino acids and energy para maganda ang development ng ating mga manok. Mga samut-saring katanungan gaya ni Lil Dream TV. Sabi niya, paano po gamutin yung eyeball ng manok ko? Medyo lumaki. Karaniwan pag lumalaki ang mata, ma-infection. Kaya dito pumapasok yung mga antibiotics natin kagaya ng Amtil. Ito naman kay Julita Lisa. Sabi niya, meron pong tumubo na tonsil or parang singaw sa lalamunan ng manok ko. Ano kaya gamot para dito? Salamat po, sana masagot mo po. Sa description ng sinabi mo, maaring ito yung sampaga or yung cancer. Meron tayong gamot dyan gaya ng cancer na meron sa Excellent. Ang karaniwan na sanhi ng sampaga ay isang mikrobyo. Kaya mainam na malinis lagi ang pagkainan at painuman ng ating mga manok para maiwasan ang sampaga. Si Glenn Crisese ay may concern. Napansin ko kasi
isa kong manok after sparring, nangingitim ang mukha. May gamot po ba yon? Okay, Glenn. Pag nag-sparring ka, lalo ngayon na labanan na ng may stag, at nangitim ang mukha ng manok mo, ibig sabihin, kinukulang ng oxygen na dumadaloy doon sa mukha ng manok mo, kaya nangingitim. Pag ganyan ang sitwasyon, karaniwan nagkaroon ng problema sa baga ng manok mo nung siya ay maliit pa. Gumaling ang sipon, pero humina ang pagbibigay ng baga ng oxygen doon sa dugo. Kaya pag ibinitaw mo, nangingitim. So ang gamot dyan ay mas maganda ang prevention. Sa range pa lang, magandang facilities, magandang nutrition, at pag nagkasakit, bigyan mo agad ng gamot gaya ng ambroxetil para hindi lumala ang respiratory problem na siyang magiging sanhi ng pagkasira ng baga o yung air sacs. At kahit gumaling, pag daw ay nag-sparring, yun ang magiging dahilan para mangitim ang mukha ng manok mo. Merong light question galing kay Ramon Fernandez, 7030. Siguro hindi naman siguro to yung PBA player natin. Ang tanong niya, matatawag niyo po bang light or heavy fowl ang isang manok kapag mix na siya ng light and heavy strain? Okay, Ramon. Kalimitan pag sinabing light fowl, ito yung mga smart na mga manok, gaya ng roundhead, claret, kelso, o kaya mga off-color. Pag sinabing heavy, karaniwan ito yung mga hot chest, mga white hackle. Yan ay description lamang. Pero pinag-cross ang dalawa na yan, di mo na malalaman kung light or heavy or light, gaya sa tanong mo. Ang importante, ang habulin mo dyan ay yung winning characteristics ng manok, like gameness and cutting accuracy. Huwag mo nang problemahin kung light or heavy yan, basta importante na nanalo ang manok natin. Yan ang bottom line. Mga kaibigan, natatambahan na tayo talaga ng mga katanungan sa ating social media, at yan ay sasagutin natin lahat sa mga susunod na episodes ng ating programa. Lagi lamang tandaan, sa performance ng ating mga manok, pambreeding man o panlaban, health is always number one.